So, yun ang nangyari, no? Na-trigger ang mga civic groups para magpasa ng impeachment complaint. Di ba? So, ano pa? The failed coup against Speaker, mga kaibigan, ito nagkaroon ng tangkang pagpapatalsik kay Speaker Martin pero nabigo si GMA, nag-deny na kasama siya, pero malinaw, may mga gustong tanggalin. No? At yun ay si Speaker para mas madaling mapatalsik si PBBM through impeachment. No, deny to that si GMA. Hindi daw siya kasama doon. Hindi daw siya kasama doon. Hello? Hindi ka kasama doon? GMA formula. Pag merong apoy, may usok. Pag may usok, may apoy. At galing mismo sa mga kongresista, nagsumbong sila kay Speaker na sila ay kinakausap. Hindi lang iisang kongresista ang nagsumbong. Halos lahat ng mga kinausap ni GMA ay nagsumbong kay Speaker. Yun ba? Hindi ba totoo? Coming from the people mismo na kinausap ni GMA. So, mga kaibigan, palusot na lang ni GMA yun na hindi daw siya kasama doon. Pero ang totoo, kasama talaga siya doon. Siya nga yung nangunguna di ba? Sa mga impeachment, siya nga yung nangunguna Ang galing niya Kita mo yung ginawa niya kay Joseph Estrada. Pinatalsik. Tapos, 2 taon lang si Joseph Estrada. Pagkatapos, yung 4 na taon, si Gloria ang naglingkod. Pagkatapos, after 4 years, tumakbo siya. Meron siyang 6 na taon. So, all in all, naka-10 taon siya. So, ganito mga kaibigan, ang nais nilang gawin kay Sara Duterte, na maka-10 taon si Sara. Pero palagi po silang failed. Ngayon, 3 taon na. Supposed to be, dapat kumilos na sila ng husto ngayon. No? Kasi 3 taon na Pero wala. Hindi sila magwawagi. Kasi nandyan si Speaker Martin Romualdez. Siya ang first line of defense ni PBBM na hindi papabayaan na ang kanyang pinsan ay babuyin ng mga Dutertes. Kung si Amy ay gusto niya na binababoy ang kapatid niya, dahil siya nga mismo ang nambaboy sa kapatid niya di ba? Pero ibahin mo si Speaker, na si Speaker Martin Romualdez ay pinoproteksyonan niya. Si PBBM, ang Pangulo natin ay matapos ang kanyang termino. Di ba? Inom muna tayo, chocolate. Inom muna tayo Inom lang tayo. Ang daming DDS sabi ng mga DDS, report this channel, report. Mag-report kayo kung gusto niyo. Pero lagi kong sinasabi, mga kaibigan, iba ang YouTube sa Facebook. Ang Facebook, medyo ang Facebook mahigpit. At saka kapag maraming nagre-report, tatanggalin ka. Pero, ibabalik ka rin. Kapag nasagot mo or kapag na-post mo ang iyong mga credentials, ibabalik ka niya. Ako nga, how many months from now, nagulat yung mga nagulat yung mga kasama ko, sabi nila, Admin Rich, anong nangyari sa Facebook mo, sa Facebook page mo? Bakit hindi ka namin makita? Nag-PPM sa akin, yung mga close friends ko, na vlogger.
Ano nangyari sa'yo? Hindi ka namin makita, admin Rich. Ano nangyari sa'yo? Kagigising ko lang, medyo ano pa ako. Binuksan ko yung Facebook ko. Pagbukas ko sa Facebook ko, your page is unpublished. Hindi na daw makikita ang page ko. Kasi ganito, ganyan. Ang ginawa ko, yan. Tiningnan ko yung anong gagawin ko? Merong instructions. Mag-ano daw ako, mag-apila. So nag-apila ako. Appeal. Tapos ilagay ko daw, i-post ko daw yung yung mga, halimbawa, ID, ang daming hiningi. May mga ID, tapos pinost ko yung aking UMID ID, pinost ko pa yung front ng aking national ID, pagkatapos yung passport ko, pagkatapos yung mga seminar, yung mga certification ko sa mga seminars, no? Pinost ko, pati yung napakarami kong mga seminar tungkol sa nung nagtuturo pa ako ng pagiging teacher ako dati. So pinost ko lahat yun. Pati yung mga seminar ko sa Bible study, seminar ko sa yung pag-aaral ng mga iba-ibang mga klaseng Bible. Ang dami, pinost ko lahat yun, no? In-upload ko lahat yun. Guys, sa page ko para maibalik yung aking page. Tapos maya-maya, nag-message. Ibinalik na daw nila yung page ko at nagsusorry. Nagsusorry kasi mali daw yung kanilang desisyon. Natanggalin ang aking page. Ilang beses na po nangyari yan. Ang page ko sa Facebook ay nawala. Pero nare-retrieve ko rin siya. Nababalik din sa akin. Pero pagdating naman sa YouTube, iba po ang YouTube. Kasi ang YouTube, hindi ka nila basta-bastang tatanggalin. Hindi nila basta-basta i-take down ang page mo. Kahit marami pang mag-report sa'yo, kahit umabot pa sa 1,000 ang mga tao na mag-report sa'yo, hindi ka nila tatanggalin. Unless na mag-post ka tungkol sa Dr. Yuji. Alam niyo yung Dr. Yuji? Unless na mag-post ka gano'n, ng mga activities na naggaganon, yun, tatanggalin ka talaga. Or kapag nag-post ka tungkol sa mga human trafficking, halimbawa, ikaw ay gumagawa ng mga human trafficking, tatanggalin ka rin agad-agad. Hindi na kailangang may magreklamo. Yun po. Pero kung ganito na about politics, nagkukomentaryo, wala. Kahit anong gawin nyo, na magdudot kayo dyan, na mag-report, hindi nyo mapapatake down ang page. Pwera na lang kung ang gobyerno natin, halimbawa, nag-ask sila sa Google, pwede bang i-take down mo tong page na to kasi ganito, kasi ganyan, grabing pero mahirap din yun, guys. Hindi rin, kasi iba po ang YouTube Ang YouTube po kasi ay independent. Independent po ang YouTube. Hindi nila madidiktahan kahit sino. Yun po. Kaya, yan po mga kaibigan, simple test. Yes po, strict ang community guidelines ng YouTube pagdating dyan. Opo, pagdating sa mga drugs at saka human trafficking, yun lang ang pwede kang ma-take down. Pero kung ganito na nagsasalita ako, nagkukomentaryo, kahit na 1,000,000 pa kayo na mag-report sa akin ng mga DDS, hindi ho ako matatanggal ng YouTube. Yan ang katotohanan, no? Tingnan mo nga si Maharlika, mura ng mura sa Pangulo natin. Kung ano nung mga sinasabing masasama sa Pangulo natin. Kay F. Elisa, lahat na ng fake news, lahat na ng ka-fake newsan sinabi. Ang dami nag-report dyan. Pero hindi natatanggal. Kasi po, sa YouTube, ang turing sa amin ng YouTube ay business
partner. Kaya inaalagaan niya ang mga content creator kasi kami po ay mga business partner ng YouTube. Yun ang turing ng YouTube sa mga content creator na nakamonetize, na kumikita. Bakit? Ang laki ng kita nila sa amin eh. Ang laki ng kita ng YouTube sa amin. Lalo na taxes din ang laki. Yan ang dahilan kaya hindi basta-basta na tinatanggal ang isang content creator unless na lang na lumabag siya, nag-post siya tungkol sa activity about ganun at saka human trafficking. Yun talaga, matatanggal ka. So ngayon, alam niyo na mga DDS. Mga DDS, alam niyo na. Kaya sige lang, report kayo hanggang gusto nyo mag-report kayo na mag-report hanggang gusto nyo. Takot kasi kayo sa aming presidente sa 2028. Takot kayo sa presidente namin sa 2028. Nanginginig ang inyong mga tuhod. Diba? Yan ang totoo. Diba? Okay, so tuloy natin. Hindi pa tayo tapos. Yan. So ito na. Hindi umubra, no? Hindi umubra sa Kongreso ang pagpapatalsik kay PBBM dahil nga nandyan si Speaker Martin. No? Hindi umubra sa Kongreso din. Unang-una ang pagpapatalsik kay Speaker Martin dahil loyal ang mga kongresista sa ating good speaker. Diba? Napakaagang siniraan ni Sara Duterte si speaker. Pero ngayon, kitang-kita ng mga Pilipino na lahat pala ng sinabi ni Sara ay walang katotohanan. Diba? So, ito, the failed coup against speaker nang nagkaroon ng tangkang pagpapatalsik kay Speaker Martin, pero ito ay nabigo. Nabigo, no? So, bakit ba gusto nilang patalsikin si Speaker? Kasi, mahigpit kasi si Speaker. Yan ang totoo. Mahigpit si Speaker Martin, lalong-lalo na sa budget. No? From budget hearing to bombshell expose. Nagsimula lang sa simpleng budget deliberation pero lumabas ang mga red flags ng confidential funds, questionable spending at kawalan ng malinaw na sagot mula kay VP Sara. Dito lumakas ang loob ng Kongreso na busisiin pa ang iba pang issue. Ang gusto po kasi ni VP Sara Duterte at ng mga Duterte, baliwalain. Yun bang kahit makita sa deliberation, no, sa budget deliberation na may mga red flags, gusto nila baliwalain. Huwag nang intindihin, mag-proceed na, bigyan ng confidential fund si Sara. Lakihan ang kanyang budget, kahit na meron mga red flags. Yan ang gusto ni na Duterte. Diba? Nung hindi ibinigay sa kanila, siniraan na ng siniraan ang Kongreso. Anong sabi ni Duterte? Kaya daw niyang, tingnan mo ha, mga kaibigan, hahanapin ko yung video na yun. Maganda yung video na yun eh. Talagang, talagang nakikita natin na karma talaga si Duterte. Kasi sabi niya ha, kayang-kaya daw niya na pabagsakin yung mga leader dyan sa Kongreso. Sabi pa niya ha, kung hindi ko man mapabagsak ang Congress dahil yan ay isang institusyon na matagal na, kayang-kaya daw niyang pabagsakin. No? Sabi niya, kayang-kaya kong pabagsakin yung mga leader dyan. Sino bang leader doon? Di ba si Speaker Martin? Yan ang leader eh. So yun po, ang sinabi ni Duterte na kayang-kaya daw niyang pabagsakin si Speaker Martin. Pero anong nangyari? Siya ang bumagsak.
Siya ang bumagsak at ngayon nandun na siya sa dahig, nakakulong. Kawawa naman. Diba? Kawawa. Diba? So ito pa. Ito bukod doon, meron pa tayong Quadcom. The nightmare of DDS. Sa Quadcom na itinatag sa panahon ni Speaker Martin Romualdez na ungkat ang katotohanan tungkol sa crimes against humanity at EJK sa ilalim ng Duterte administration. Kasi di ba mga kaibigan, alam naman natin yung 30,000 na sinasabi nila, walang police report. Hindi man lang inanuhan ng ebidensya ng mga kapulisan kasi kanya-kanyang takipan kasi nga involved sila Kaya nung nagkaroon ng Quadcom, dito naglabasan ngayon ang mga ebidensya at dito naglabasan ang mga testimonya ng mga dating kapulisan at dating mga opisyales at sila mismo namutawi sa kanilang bibig ang mga pag-amin, mga testimony tungkol sa mga tunay na nangyari sa panahon ni Digong. Yun ang dahilan mga kaibigan. Kaya ayaw nila kay Speaker. Takot sila kay Speaker Martin. Kasi si Speaker Martin ay matino na politician. At wala siyang pakialam kahit masagasaan ang sino. Basta maimbestigahan ang katotohanan. Takot sila mga kaibigan, takot ang mga DDS sa totoo lang. Inom muna ako ng chocolate, sandali Wait Mom Jo 19. Sabi ni Mom Jo 19, dami mo basher ng mga DDS ma'am. Ay, opo. Alam niyo ba, tuwing ako nagla-live, nakaabang yan sila at nambabash. Para namang maapektuhan ako. Itong tsura kong ito, itong ganda kong ito, maapektuhan ako sa kanila. Never. Ay, alam po ninyo, sanay na po ako sa basher. Yan ang buhay, Buhay yan. Yan ang buhay ng mga pro-PBBM ng mga vloggers, Sanay na po ako sa mga DDS, ng mga basher, Chicken pig. Kulang pa nga yung pambabash nila Kulang pa yan, Para sa akin, kulang pa yan, Dagdagan nyo pa. Mang-bash pa kayo ng mang-bash. Dagdagan nyo pa. Yung bang kahit pa paano, yung maaapektuhan ako, Dagdagan nyo. Wala chicken pin. Okay, tuloy na tayo. Ang nangyayari po, sila yung naiinis sa akin. Kita nyo. Sila yung nambabash. Pero sila yung nadidepress at nai-stress sa akin. Saan ka nakakita nun? Yung binabash mo, ikaw pa yung naiinis. Yan po sila, mga DDS. Binabash nila ako, pero sila yung naiinis at nadidepress dahil sa akin. Ay, nako. Ana, pinatataas nila ang rate mo, admin. Opo, exactly, So, ano pa? So, yan nga guys, Yang Quadcom na yan, ayaw na ayaw yan ng mga DDS. So, takot na takot sila dyan, So, kaya po gusto ng palitan si Speaker. Kasi, pag si Speaker na po ay nawala, sa pagka-Speaker,
Wala na pong Quadcom. Hindi na iimbestigahan si Duterte, lalong-lalo na kung ang ilagay mo dyan sa speakership ay si Toby na isang DDS din. DDS din yan eh, si Toby. Na, malapit siya kay PBBM, pero nakita natin na meron siyang pagkiling sa DDS. No? Pag iba po ang naging speaker, natitiyak ko wala ng Quadcom. Hindi na magkakaroon ng investigasyon sa mga patungkol sa mga katiwalian ng mga Duterte. Wala na yan. Wala nang investigasyon. Kaya po, ang gusto ng mga DDS, palitan, tanggalin si Speaker Martin. No, di ba? Yan po ang totoo. Yan. So habang si Speaker Martin ang leader, merong Quadcom 2.0, no? Naghuhukay ng mas malalim na mga ebidensya para mabunyag ang mga anomalya sa krimen. Ba? So hanggang siya ang speaker, walang sikreto na maitatago. No? Okay, yan po mga kaibigan. Kaya po sila galit na galit kay Speaker Martin Romualdez. No? Yan po ang katotohanan. No? So, basa muna tayo dito. Basa muna tayo. Tanungin kita, may boboto ba sa Mindanao yung idol mo? Oo naman. Ang dami kong kilala sa Mindanao. Taga Mindanao po ako eh. Taga Mindanao po ako. Ang dami ko doon mga kakilala, mga kaibigan. No? Meron po kaming kaibigan ng mga vloggers ngayon na taga Davao City na ayaw nila sa Duterte. Dito sila sa Marcos. At kung darating daw ang panahon na si Sara Duterte ay tatakbo as president at saka si speaker ang kanilang iboboto. Ayaw nila ng kurakot. Ba? Tingnan nyo ha. Ang taas na ng trust ratings at saka performance ratings ni Speaker Martin ng House of the Representative. Samantalang si VP Sara patuloy na bumabagsak. Diba? Kaya nga mga kaibigan takot na takot sila kay Speaker dahil alam nila na si Speaker Martin, sinasabi nila na wala daw bilang, si Speaker Martin daw ay mahina daw, wala daw bilang, wala daw nakakilala, kasi ganito ganyan. Pero kinatatakutan nila. Madalas nilang binabato, kanilang sinisiraan. Ginagawa nila ang lahat para bumagsak si Speaker Martin. Pero yung tao ay matatag at nakafocus sa kanyang trabaho. Kahit ano ang paninira na ginawa sa kanya, hindi siya natinag, nagtatrabaho. At siya ay hindi gumaganti sa lahat ng mga paninira sa kanya. Samantalang yung isa, panay punta ng ibang bansa, nag-world tour, naninira sa gobyerno, ay tuwang-tuwa pa, kinikilig. Nagtanong daw yung driver ng taxi, nagtanong daw kung may asawa na daw siya. My God. Ay, anong klase? Habang tayo dito sa Pilipinas, habang ang Pangulo natin nagkukumahog sa pagtulong sa mga nasalanta ng baha, ang Vice Presidente natin, kinikilig. May nagtanong daw, driver daw ng taxi or Grab, basta driver daw ng kanilang sinasakyan, nagtanong daw sa kanya kung may asawa na siya.
My God! Tuwang-tuwa siya. Kilig na kilig siya. Tapos pupunta ng ibang bansa, sisiraan yung tourism natin. Sisiraan ang Pilipinas, wala daw sa kalingkingan sa mga bansang pinuntahan niya. My God! Eh di lumayas ka na dito sa Pilipinas, huwag ka nang bumalik. Kung mas maganda naman pala yung mga pinuntahan mong bansa at wala sa kalingkingan ng Pilipinas, ba't nandito pa ka? Ba't nandito ka pa? Ay lumayas ka na dito at huwag ka nang bumalik, hindi ka kailangan ng mga Pilipino. Sanay na kami na walang vice presidente dahil hindi naman namin nararamdaman ang iyong serbisyo. Sayang ang pasahod namin sa iyo. Sayang ang pinapasweldo namin sa iyo. Na kami ay nagbabayad ng buwis, ng taxes para pasweldohin ka, pero hindi ka naman nagtatrabaho. Sayang yung pinapasahod namin sa iyo, Sara. Real talk. Inom muna tayo. Hot chocolate. Okay, basa pa tayo. Basa tayo. Madam, ang lapad ng noo mo, pero walang laman. Talaga? Malapad ang noo ko, pero walang laman? Ganun ba? Di wow. Ay. Henry J. Martin. Rich. Mabuhay si Martin Romualdez. Mabuhay. Simply Tess. Salamat po sa panunood. Sabi naman itong isa na maka-Duterte, adik po si Duterte. Sabi naman ni Josepina Goria, tama po kayo ma'am. Yes po, no? And Hilda Gamer, parang tanga si Sara. Achilles Acol, supporter ka ni Martin Romualdez. Opo, supporter ako ni Speaker Martin. Pilipinas, sana okay. Sana okay ka lang. Siyempre naman, okay po ako palagi. Sabi naman ni Dino Rado, sana may, hindi ko na yan babasahin, no? That's bad, bad, bad po yan, wag po ganyan. Masama ang mga bata, may mga bata, dapat po maging role model po kayo sa mga bata, no? Alam nyo kaya ayoko sa mga Duterte, kasi ang mga Duterte, bukod sa bastos, mahilig sa, kaya pati ang mga supporter, bastos din at mahilig sa, diba? Sabi naman ni Marlene Hayahay, congrats Mr. Speaker. Sabi naman ni Achilles Acol, adik si Sara. Sabi naman ni John Bravo, naku, sumisinghot daw si Duterte. Ikaw may sabi niya na, hindi ako Sabi naman ni Hilda Gamer, magjowa daw si Sara at saka si Cheese. Oh, Hilda Gamer, magjowa si Sara at saka si Cheese. Arlen Uy, ayaw nila ng katotohanan. Go ate, support ka po namin. Go, go, go. BBM forever. Thank you, Arlen Uy. Simply Tess. Yes, sana Martin Romualdez for president, tapos PBBM for vice president. Nga po, correct. Tama, no? Jacob Nara, mga DDS, sabay-sabay natin purihin si Martin.
Hermie Bustos, anong takot? Baka balatan pa niya yang kung makita sila ng mga, naku, ganun na naman, ang hilig na talaga sa ganun, no? Bad, that's bad. Yan, yan ang natutunan nyo sa mga Duterte. Kay Digong, puro ganun, no? Bad. Kaya kung boboto tayo ng presidente, piliin ang disente at huwag ang mga mamamatay tao. Ba? Okay. Henry J. Martin. Yan. Siya. Admin Rich. Entitled. Hindi naman. Grabe naman, no? Jacob Nara. O sabi ni Jacob Nara, purihin natin si Martin Romualdez. Grabe. Kung gusto mong purihin mo, no? Siya. Kapek, oh, bad. Yan talagang ayoko sa mga DDS, no? Yan kasi. Sabi ko sa inyo, no? Kung kayo ay mag-a-idolize ng isang tao, piliin nyo ang tao na honorable. May paggalang sa kapwa, may respeto sa kapwa-tao, hindi bastos, at dapat disente, hindi nagmumura. Kita nyo, yung nagre-reflect, yung inyong idolo, kung anong ugali ng idolo nyo, nagre-reflect sa inyo. Pati kayo, bastos. Mabantot ang mga bunganga. Jacob Nara, purihin. And Norma Garcia, watching from Italy. Salamat po sa panonood. Sabi naman ni Francesca, walang may pake. Ha, dami mo sinasabi. Oh, ganun. Kaya pala nandito kayo, nanonood kayo sa akin kasi wala kayong pake. Ay, nako. Okay. Simply test. Speaker Martin for President. Yan. Opo, President. Sino pa? Daming naka-hide na messages dito. Baka may... Pag meron po kayong mga sinasabi, no, na mga masasamang salita, hinahide po talaga yan. Hinahide ni YouTube. Ayaw po ni YouTube yan. Kaya kung gusto nyo mabasa ang inyong mga komento, mag-comment kayo ng maayos, no? Para mabasa. Kasi hinahide po yan talaga ni YouTube. Yan. Huh? Von Megan Van Damme, Big Jack. Correct, no? Yan. So, mga kaibigan, 1:44, 1 hour and 44 minutes na tayo. Maraming pong salamat sa mga nanood ngayon, mga kaibigan, no? So, mag-wrap up muna tayo, no? Conclusion po natin. Kaya po takot na takot ang mga DDS, sina Sara, ang mga DDS, pinagtutulungan po nila na i-tarnish na ang reputasyon, no, ni Speaker, na sirain si Speaker Martin kasi nakita po nila na si Speaker Martin ay napakalakas, isang napakalakas na contender sa darating na presidential election sa 2028. At nakikita po nila na malaki po ang laban ni Speaker Martin Romualdez para maging presidente. Yan po ang dahilan kung bakit takot na takot sila. No? At kanila pong sinisiraan si Speaker Martin. Takot na takot si Sara Duterte. Nanginginig ang kanyang laman sa takot kapag naiisip niya na si Speaker Martin ay mananalo sa 2028. Takot na takot si Sara Duterte. Yan ang totoo. Maraming salamat.
Pumuli si Admin Rich, komentarista, fight fake news, expose the truth. Bye-bye and God bless. Speaker Martin Romualdez for President 2028.